Habang abala na itong San Miguel at itong Magnolia dito sa kampanya nila sa PBA Philippine Cup, itong Barangay Ginebra daw ay gagawa ng paraan para makapasok sa isang trade transaction dito sa Blackwater Bossing. Dahil nakita naman natin na itong Blackwater hindi maganda ang naging performance so far at gusto na raw nila ng isang revamp. At susubukan na raw ito ng Barangay Ginebra na gumawa ng trade kung saan makukuha nila itong 6'8 na si Christian David o kaya naman itong si Cedric Bearfield. Para doon sa magsasabi na imposibleng makuha ng Ginebra si Bearfield dahil yan ay nasa kampo ng MVP group. Tandaan natin na si Bearfield at si Mikey Williams ay iisa ang kanilang local agent at nakita naman natin na merong difficulty sa komunikasyon itong TNT at yung kampo ni Mikey Williams. So yan din siguro dahilan kung ba't hindi kinukuha ng TNT itong si Bearfield at kung bakit ang kinuha nila ay si Simon Enciso. Kaya ito na ang nakikita ng Barangay Ginebra na pagkakataon para makuha nila itong si Cedric Bearfield at lumakas yung kanilang backcourt. Ang tanong, sino naman kaya ang pwedeng i-offer ng Barangay Ginebra kapalit ni Bearfield? Nandyan itong si Maverick Hanmisi, pwede nilang i-offer yan kapalit nitong si Bearfield kung talagang ayaw na niya dito sa Blackwater Group o dito sa Blackwater at MVP Group. O kaya naman, baka first round draft pick ng Ginebra at samahan ng iba pang player, baka si Ben Adamos. Pero most likely, Maverick Hanmisi for Cedric Bearfield ang mangyayaring trade dito kung sakaling matuloy. At alam naman natin lahat na magaling din na player to si Hanmisi pero syempre iba ang kalidad nito si Cedric Bearfield. Kaya nga siya ang gustong makuha nitong Barangay Ginebra. If ever matuloy ang nabanggit na trade, sigurado na panalo dito Barangay Ginebra dahil nakita naman natin kung paano maglaro itong si Cedric Bearfield kasama na rin itong si Christian David. Kaya hindi na ako magugulat kung pati si David ay kunin na rin itong Barangay Ginebra. Dahil sigurado na magiging maganda ang resulta para sa kanilang line-up pag nagawa nila yan. At napag-uusapan naman itong PBA, itong game kagabi, nanalo ang San Miguel Beer kontra dito sa Meralco Bolts, doon sa 50th anniversary ng PBA. Pero ang balitang umiikot ngayon, baka ito si Jeron Teng daw ay i-trade na ng SMB. Binibigyan daw ng mahabang playing time itong si Jeron Teng ngayon para pataasin ang kanyang trade value at pwede nang gamitin pang trade dito kay Arvin Tolentino na ang balita naman ngayon na isa daw sa mga players na pinag-iinteresan ng San Miguel. Pero para makuha nila itong si Arvin Tolentino, syempre kinakailangan yung player na mataas din ang value at yan daw ang dahilan kung bakit binibigyan ng playing time itong si Jeron Teng para maging maganda ang kanyang trade value dahil nakita naman natin na iba na ang laro ni Arvin Tolentino ngayon. So hindi po pwedeng basta-basta bench player na lang ang kapalit niyan. Kaya kung si Jeron Teng magagawa ng paraan ng San Miguel Beer na matrade para dito kay Arvin Tolentino, maganda yan talaga para sa kanila. Kaya dito natin makikita na medyo mag-iiba ang sitwasyon dito kung sakasakali na matuloy nga yung pagte-trade dito para kay Jeron Teng at Arvin Tolentino. Ngayon kung kinakailangan naman, itong SMB alam natin na naghahanap din yan ng iba pang mga players na may dadagdag dito sa kanilang roster. Pero sa ngayon yan daw ang focus ng San Miguel. Makuha na itong si Arvin Tolentino at yung may tiyempo na lamang itong San Miguel bago nila gawin yung nabanggit na trade. Dahil alam naman natin itong SMB, hindi yan basta-basta gagawa ng aksyon. Bukod dito, kay Arvin Tolentino, alam natin nandiyan na si JM Calma at naghahanap pa ng isang point guard itong San Miguel na pwede nilang magamit sa kanilang roster. Ang kinakailangan na lang daw ayon dito sa mga nasa kampo ng San Miguel Beer ay madetermine kung sino yung mga players na pwede nilang i-trade. Kaya marami daw pinag-aaralan ngayon itong SMB at gusto nilang gawin ang lahat para masiguro na mababawi nila ang corona dito sa Philippine Cup. Samantala naman itong Converge Fiber XRC hindi na maganda nangyayari dito. Dahil ang balita, yung injury nitong si Jordan Heading, mas malala pala kaysa sa inaasahan. Hindi lang basta back injury, isang bulging disc daw yung nasa likod nito si Jordan Heading at indefinitely out ito, hindi makapaglalaro sa matagal na panahon. Alam natin itong injury ni Jordan Heading naganap pa to noong Commissioner's Cup. Noong nasa semifinal sila, napansin na natin na may iniinda itong si Jordan Heading. At yun nga, nagpatuloy yan at dahil dito hindi makapaglaro ngayon. Kaya maraming naniniwala na isa to sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang performance ng Converge. Ang isa pa, yung naging revamp na sa coaching staff nila. Hindi maganda yung pagkaanis dito kay Charles Chu at kay Raiko Toroman. Nakita natin na nag-iba na yung sistema nitong Converge Fiber XS ngayon. Ever since nung nawala yung mga nabanggit na player, na mga coaches,
And of course, yung din pagkawala ni Jordan Heading. At yan ngayon ang pinoproblema nitong Converge. Kaya huwag na tayo magulat kung gumawa ng pagbabago dito sa lineup ng Converge. Dahil parang sabi nga nila, yung pagdagdag dyan kay Delta Pineda, baka hindi makatulong sa Converge dahil iba yung laro sa MPBL kumpara sa PBA. Sa MPBL kaya makapag-champion ni Delta Pineda, pero sa totoo lamang, iba yung all due respect dito sa MPBL. Iba yung laro ng MPBL kumpara dito sa PBA. At baka yung coaching style nito si Delta Pineda ay hindi uubra dito sa PBA. Siyempre maaga pa pero masasabi natin na kinakailangan ng pagbabago dito sa Converge Fiber XS. Unang-una kinakailangan na talaga nilang makuha si Mikey Williams. Obviously, nahirapan na sila dito sa kanilang point guard situation. Pangalawa, kinakailangan ding mag-adjust ng coach dito sa sistema nila at parang hindi na maganda ang tinatakbo ditong Converge Fiber XS ngayon. Kaya kinakailangan pag-isipan nilang mabuti yan. At ang huli nating balita ngayon, base dito sa mga reports, ay itong Meralco Bulls daw ay ready na mag-offer ng isa pang long-term contract dito kay Chris Newsome para ito ay manatili dito sa kanilang koponan. Ayaw daw ng Meralco na ito si Newsome ay umalis dito sa Meralco Bulls at gusto nilang masiguro na for the long term ito ay mananatili na sa kanila at hindi lilipat sa kampo ng SMC. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na itong Barangay Ginebra ay gustong makuha itong si Chris Newsome at maisama dito sa kanilang backcourt dahil nakita naman natin na iba ang laro nito si Chris Newsome kapag si Tim Cone ang humahawak sa kanya. Nakita na natin yan kapag itong si Newsome ay nasa Gilas, Pilipinas. Kaya itong Meralco Bulls alam din yan at gusto nilang siguraduhin na itong si Chris Newsome ay hindi aalis dito sa kanilang lineup. Siyempre alam natin na kung salary lamang ang pag-uusapan, kayang tapatan ng Meralco kung ano man ang i-offer ng Barangay Ginebra. Nagkakatalo na lamang yan dito sa tsansa ng Meralco na manalo ng kampyonato dahil sa bandang huli yan talaga hinahanap nitong si Chris Newsome. Kaya nga yung mga ibang dating Meralco Bulls players katulad nitong si Nards Pinto at si Jared Dillinger lumipat na dito sa Barangay Ginebra dahil dyan sila mananalo ng kampyonato. Kaya nga ba hindi nagtataka yung karamihan kung si Newsome ganyan din ang gusto. Alam siyempre yan ng Meralco Bulls kaya nga ginagawa nila ang lahat ng paraan para makakuha ng mga magagaling na players na pwedeng ilagay dito sa Meralco Bulls para masiguro na sila ay makakabawi. At iyan ang gagawin nila ngayon dahil alam ng Meralco bilang defending champions dito sa Philippine Cup, magiging mabigat yung kanilang haharapin na daan. Lalo na at yung kanilang sister team na TNT Tropa ay nag-a-attempt ng Grand Slam. Of course, nandiyan pa San Miguel na gustong bawiin yung corona. Kaya medyo mabigat itong hinaharap ni Chris Newsome at ng Meralco Bulls sa ngayon. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, kay Romeo Conchada, binabati din natin si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Regan Banyares, si Archie, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, at binabati na rin natin si Anthony Alon, si Enju, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Michael D. at ang iba pa nating taga-subaybay.